aning NX5, ma'am? Sugod sa mutoid na kurungkuan, October. Okay. So, ano ang ininom ang NX5, ma'am? Kung sige pambati kung sa inyong lawas. Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, yung sugar level. Oo. Sa imong pares, ma'am, Ang iyang kuan, high blood o diabetes gihapon. Blood sugar na taas pag gihapon. after pila man ka bulan ka nagbantay na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko October, ni pa-check up ni o March. Munang ang sa akong bana, dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan, resulta sa blood sugar ako. So karon wala na kainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, NX5 na among iinom tanan. Okay. Sige. Sige talagang salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt. Permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt. Mo'y kaabag o sa tanan nga mga katauhan. Ang kain sugid ihikalintan ang lawas yun atong palikonon. O ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta higala kay ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt. Permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan. Sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas. Ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala. Ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakayng katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuuran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Maayong gabi sa tukatawhang mga Pilipinon, mga igsuon, maayong gabi na itong tanan. Mga igsuon sa magkasapa, magkuyog na sabtas kahanginan, ining adlong Lunes. Daghang salamat sa tamasuking tigpaminaw nga ining mga panahon na nagsunod sa itong programa. Tuguti kong mutimbaya pag-una mga igsuon sa mga kaigsuunan nato karon nga naglawig sa kadagatan. Ang Astar Shipping mga igsuon, gikan sa Liloan Port, paingon sa port sa San Francisco, Camotes. Salamat din sa may Santiago Bay. Salamat mga igsuon sa mga kaigsuon na ito nagpamati diya karon sa Todela ug ingon man sab sa Lapas sa Daan Pas Puro. Salamat nyo diya tanan. Og ako sab nga gitimbay mga igsoon ng mga taga San Jose, taga Santiago. Ako ang kinasingkasing ang pagpasalamat sa inyo paday nga
pakiguban na to sa kanginan. Okay, moamba ko nga mga igsoon sa Dan Bantayan o ingon man sa Bantayan Island. Salamat sa inyong pagsunod sa itong programa, mga taga Madridejos o taga Santa Fe. Salamat sa mga igsoon sa mga kaigsuunan na itong nagbiyahe karon sa may gikan sa northbound terminal paingon dito sa parte mga igsoon sa Bugus City, Midilien, ingon man sa may Tabugon, ingon man Lambusan sa Maya. Okay, ako lang giditso nga igsuon. Salamat nyo tanan. Mga isa kog sorry sa itong mga kaigsuunan nga medyo nalimtan ako ang mga taga-Hagnaya o taga-Tuburan. Okay, salamat nyo tanan mga kaigsuunan nato ang nagsunod sa programa. Okay, salamat sa mga taga northbound, no? Cebu northbound terminal nga nagsunod sa itong programa. Okay, mutimbay ako mga igsuon. Amba ko ngadto sa may Panay Island. Salamat sa ato mga kaigsuunan nga nagpamati karon dinha sa may Libertad, Katiklan, Kalibo, Colase, sa may San Jose, sa Bukid, diha sa may Dao, o sa San Remigio. Salamat sa mga kaigsuunan nato sa akong kaugsamuhon nga nagsunod sa itong programa. Akong kinasingkasing pagpasalamat uban sa mga taga Iloilo West Branch. Dinis Dakbayan sa Dumaguete, nagpasalamat kog dako sa mga kaigsuunan natong nagsunod kanon sa itong programa. Okay, labi na gyud tong biyahe Dumaguete ngadto sa Negros Occidental. Ako sab nga gipasalamatan nga igsoon ang mga nagpamati sa may Tagukon, ingon man sab sa Sipalay, Candone, o ingon man mga igsoon sa mga taga Sikatuna o diha sa mga kaigsuunan nato sa may diretso na lang ko sa mga taga Gihulngan o ingon man sab sa mga taga Canlaon City. Salamat niyo. Salamat sab sa mga nagpamati karon diha sa may Ayungon o ako sa mga timbay mga igsoon taga Tambo Ayungon o ingon man sa mga taga lungsod sa Mabinay. Salamat niyo tanan sa mga taga Manhuyod. Okay, kinasingkasing nagpasalamat ko apil mga igsoon sa mga kaigsuonan nato nga nagpamati karon dinha sa may Barangay Bagakay ug dinhi sa may Kalindagan. Salamat sa mga sukit. Ug paminaw sa mga nagbiyahe karon nga mga deluxe buses, no? Nga ila kunong kalipay kanunay. Ug salamat sab sa mga pipila ka mga driver nga mga igsuon nag-ingon nga ang usa nila kadalunggan naka-headset pero ang usa kuno open kay para sa ilang padayon ng pagbiyahe. Salamat. Good evening, Pastor. Watching from San Roque. Salamat ninyo, Ma'am Fidencia ug ni Alfredo Bravo. Akong gipasalamatan nga igsuon, mga kaigsuon na itong nagsunod kanunay sa may Himamaylan, Hinigaran, Hinubaan. Nalimot ko pag-mention sa mga taga-Inapoy mga igsuon. Kay ako man itong na bantayan nga ubay-ubay man pod ang nagsunod na to din na gyud sa may gikan sa Mabinay mga igsuon sunod dito sa Tamangka hangtod sa Inapoy. Kay salamat nyo diha ang nagpamati, no? Bisan pa man may boundary mga igsuon sa katapusang barangay sa Manhuyod o sa Kabangkalan. Naghan ko sa minaw diha karon mga igsuon. Okay, akong gipasalamatan mga igsuon, mga kahigalaan nato nga nagsunod sa atong programa. Tanang taga Bantayan, ingon man, Baktulon, Bayawan, Bidalbagan, Kabakungan. Okay, salamat niyo diha tanan. Akong padayon nga pagpasalamat sa tanan nga mga nagpamati sa atong programa sa tanang isla mga igsuon nga nagsunod niini. Okay, akong gihataga gibugaton mapipila nato ka mga kahigalaan nga para nila mga igsuon wa nagyud sila laing kalipay kun dili magsunod sa itong programa. Salamat ni Alfredo Bravo. Okay, ako sa tibaya mga igsuon ang tanan gyud nga mga taga Mindanao nga nagsunod sa itong programa gikan sa mga lugar nga ilahag yung gihangyo nga ako gyud kunong hisgutan sa kanginan. Okay, salamat ninyo dinha. Malipay sab ko moingon ninyo nga ang tanan nga mga nagpamati karon dinha sa may Dipolog ug Pagadian. Okay, layo ni mga igsoon, dili tupad ning Dipolog ug Pagadian. Ang Dipolog ni ani moingon rig ko pag-istorya nga sayop dagoy ang inyong pagdungog basig dapitan ang inyong buot pasabot dili dapitan Pagadian, Dipolog Pagadian. So gikan sa Pagadian mga igsoon mo na nang ang uban simang na sila paingon diri sa may Lanao o El Salvador o nya Usamis ding ang uban pod diretso na siya dito sa may sa Zamboanga Peninsula. Abot na dito mga igsuon sa syudad sa Zamboanga City akong pasabot. Okay, salamat sab sa mga nagpamati karon diha sa may Cagayan de Oro og syempre sa Butuan mga igsuon sa kung ingon nyo pataas na Butuan dayon kanang lugar ang mga igsuon diretso na po na paingon og Cotabato. So salamat sa nagpamati karon dinha sa may Cotabato City og ako sab nga gitimbay mga igsuon bisan pa man ang biyaheng Cotabato to Davao. Okay, sa mga taga Jensan, adili naman siya
part na siya sa the Jangas pero dili na si General Santos siguro ay so ang former ngalan sa General Santos is the Jangas mga ako na balaan mga igsoon nga doon na iyahang kaugalingon nga biyahe din ha no lapos dito sa may Digos Davao unya lapos na po na dito sa Davao City lahi po tong biyahe nga magsubay dito sa may gikan sa Cagayan de Oro paingon dito sa may Hinguog unya gikan Hinguog lapos na po nag St. Franz or gikan sa St. Franz lahi po tong simang paingon og Surigao mga igsoon mga Surigao City lahi sabto katong sa north mautong Surigao no dayon Surigao City din gikan din na mo latas na po na gikan pero Bachelor's Express ang ga-operate or ga-biyahe ako na ibawan no gikan din handapita sa Cagayan de Oro ana magana sila din sa may sa may Bulwa so akong nabantayan mga ison mo na siya lapos so St. Franz dayon pagmuliko na siya sa San Francisco ang usa ana ka parte pagpa tuogan ni paingon na siya og Tandag no so gikan sa Tandag paingon nagbislig sayo paingon na po na dito sa Davao de Oro ang kanhi lugar sa Kumbal no Compostela Valley so ako nang ipahibalo mga igsuon sa mga pipila karon nga nagpamati kay ningon sila nga nagpamati kuno sila pero usahay moingon ko pagistorya ang mga driver ako lang po advice ninyo dili mo gud ka kumpiyansaan ang lugar diya San Francisco mga igsuon paingon og Surigao del Sur no labi na gyud og muliko ka Pawala kay gikan sa Pawala kaning lugar nga nasuhito ko kanang Carrascal, Anusa, Madrid mga ison gikan gyud na siya nga lugar sa Surigao City, Surigao del Norte. So pasaka mga igsuon or vice versa din dapita. So salamat sa mga suki natong tigpaminaw nga nangayo silag idea sa salamat no. So ako rang gitimbaya ang tanan nga mga driver nga mga bag-o nga mga driver nga na-assign din na. Well, anyway, sorry kayo nga medyo di mo kumutuo nga dili mo makabalo kay siguro pag hire nyo pagka driver first siguro second trip pero wala nagpasabot mga igsuon nga kanang nagbiyahe din ha moingon nga magpabiling inosente sa ilahang ruta. Salamat yun datan. Okay, tuguti ko magpasalamat sa mga suki natong tigpaminaw. Okay, kanang mga area nga inyuhang gisulo din ha. Okay, so sa moingon ko niyo pag-istorya nga kana siya mo'y mga ruta gyud nga igo rang nakapalit ang series liner sa mga biyahe sa Bachelor's Express kay kana prangkisa mo na. So naa na ilahang kaugalingon nga ruta. Unya ang taga Rural Transit nga nagbiyahean paingon og Butuan so og paingon og Davao moingon usab ko nga kanang paingon diri sa central part sa Mindanao ako rang gi ingon nga kanang taga Maa, Davao City. So, salamat ninyo nga kamo din ha malipayon ra pod nga nagsunod no. At least na malipay po ko nga nakasunod mo sa ako karon nga live no. Pero ako lang gipasalamatan tanang taga Mindanao Star Bus nga nagbiyahe. Okay, salamat sab sa mga taga Southern Star Bus og ingon man sa Rural Transit sa Bachelor o siyempre mga igsoon dili ta napita sa ato apod partis Visayas ang series transport og ingon man sab ang mga pipilan to ka mga kaigsunan nga nagsunod sa Gold Star Bus no tanan nga mga taga Tagbilaran City Southern Star Bus may pagpamati ninyo og ako sab ngitimbay mga igsoon tanang taga Balyacar Transit nga nagbiyahean where gitawag naman ni siya series liner pero Balyacar Transit manggod ang iya kanin Dumaguete City nga biyahe og ingon man po ng biyahe din na sa may Iloilo Bacolod mga igsoon series liner ang nailhan ana pero component na siya or part na siya sa Yanson Group o Bus Company. Salamat niyo di tanan. Salamat sa mga kaigsunan nato nga nagpadayag sa ilahang suporta sa itong programa. Balikon ako ha. Salamat sa mga taga Balyacar Transit, Rural Transit, Bachelor's Express, Southern Star Bus, Ingon Series Transport, Gold Star Bus nga nagbiyahe og kanang Mindanao Star Bus Transport og Sugbo Transit. Okay, salamat yun tanan. Mga ikog dispensas tanan itong mga kaigsuunan nga naghangyo na itong mga igsuon. Okay, ang karaan nga Fortune Express og ingon man sab ang mga kaigsuunan na to gikan sa Lilian og sa sister bus company ni ini nga Merime nga karon naa na tanan na sulod sa series liner. So man na himong
18 na ni gikan sa 15 mga igsoon, gumikan sa mga dagko nga mga or mga development ini. Salamat niyo tanan. Okay, padayon kong mutimbaya sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod tibok Pilipinas or Loko Pilipinas. Mga igsuon panawagan sa mga pila ka concerned citizens karon nga mga empleyado sa Yanson Group of Companies o sa ubang kumpanya nga para nila mga igsuon party lang gihapon sila mo. So yun sila nga party lang gihapon sila nga nangayo og kalinaw nga kung pwede pa lang doon na intervention sa korte. Amo ni nga siling nila kung pwede lang tani nga ma-reconcile balik ang mabuo ang pamilya. So siling nila sa mga taga RB Yanson Resources Philippines nga kung pwede pa lang kay para nila sila man na bugatan na kuno sila maayo mga igsuon. So dili nila kaya nga ang ilahang respeto nga kinatibukan nga pamilya ini mga panahon na maglibog na kuno sila, maglisod na kuno sila kinsay ilahang tuon. Pero ang ilaha lang din nga ilang mga pagampo uban sa ilahang mga pangandoy nga ang tanan unta nga mga pamilya banay bisan mga tapik sa Yanson magkayusa. So salamat sa mga taga Countryside Food Resources Corporation o sa mga taga RB Yanson Resources Philippines. Okay, kalipay nato nga ugod sa inyong pangandoy mo saya mo ang pangandoy. So panawagan nila mga igsuon. Dili ba pwedeng mapugos kuno ang mga korte to rule out mga igsuon? Ako nang tubagon. Kaning korte manggod makonsider magod na siya nga mo'y pinaka last recourse sa ato ang judicial system. Moingon lang ta nga bisan pag moingon ta nga ang mga korte karon usually, ang mga judges is appointed by an executive department. Mayroon na pag-istorya nga dili nato malalis gyud nga kining mga korte mutrabaho lang ang korte kuno galing aktibo ang atoa karon nga mga balaod, nagpatuman sa balaod, nagsunod sa proseso sa balaod. Pero ang pinaka-importante na itong sabton mga igsuon usahay, doon na yung mga appointing power nga grabe na gyud kay ka-corrupted ang atuag yung judiciary. No, tulo man ka branches of government. Ang pinaka taas sa branches of government supposedly mao man gyud unta ang Korte Suprema. Pero ang nakaproblema manggod sa Korte Suprema nato kay medyo na ilalom ni siya sa sistema sa appointment. O kining problema sa appointment ato gyud ni siyang nasinati nga murag gihatag ni siyang taha sa political influence. Kadaghanan manggod sa mga mo-apply nagkinahanglan sila recommendation, nagkinahanglan sila congressional approval, nagkinahanglan sila connection sa presidente. Pagkangalan nga ang presidente mga igsuon mao'y appointing office pag-abot sa mga regional trial court judge. Ang tanan gi-convene or gilangkuban na ni siya sa mga representante sa Judicial and Bar Council. Pagbutang din na. But ang dili na to madinay nga dunay mga influencing power. And maingon lang ko ang pinaka-strong influence na agyod sa mga kongresista. Di gyud ko malimot ang mga igsuon sa amo ang klase kaniadto. We were alarmed on how to compromise with the politicians. Sa rason nga yes, there are qualifications and according to merit, mga igsuon, behind all is the best advantage if there's someone to back you up. Ako ginalbantayan mga igsuon nga naagay mo paluyo, no? Mo endorse. Oh, way back sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nakabantay gyud ko nga pertin daghana kayong gunit oposisyon sa pagkahuwes sa panahon nga ako madungog mga igsoon magpatabang sila ni kanhi governor nga nahimong Congressman George Arnaiz. Tinuod man si kanhi governor o Congressman George Arnaiz was very faithful being a lawyer and being a friend of so many lawyers labaw na sa mga aspirant nga ang ilahang mga pangandoy after obtaining years in practice na akomodar gyud sila. So dili ko malimot mga igsuon sa mga pipila ka personalidad pero dili lang ako nganlan sa kanginan. Okay na tong si kanhi governor o si Congressman George Arnaiz maoy usa sa mga nahimong taytayan o anya itong panahon na ubay-ubay ang nakalingkod o nakaasyong posisyon sa pagkahuwes.
Now then, ang ato karon nga nakita nga very powerful orientation is how close is that congressman to the higher echelon. May pag-istorya nga ito kinatasan nga pwesto. O gunya mga igsoon, ato ang mahibawan nga labing maayo gyud nga mo close ngadto sa mga kongresista nga close sa administration. So like for this one, doon na tayo mga kongresista. Dili sa tuwa, doon na tayo Congressman Arnie Tebes, Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria, doon na po tayo Congresswoman Jocelyn Caichong. Pero pag abot sa gitawag nato o matawag nato bag kanang gibugaton or the effect on their representation as the congressman, pag abot to sa administration, may kung ang pinakakusgan na gaway karon mga igsuon, wala lain kundi si Congressman Segarbaria. Nagumikan ani, ako lang gipasabot ni ninyo nga ingon ani ang pinaka-basic atmosphere. Pero hinumdumi doon ay pinaka-strong and close kanang direct nga nailhan sa presidente o niya naka-fund or nakahatag o contribution sa political funds sa presidente when he runs into office. Ako nang gihatag ang gibugaton mga igsoon kay sa mga pangutana karon sa pipila ka mga kaigsunan nato nga nangandoy nga makahibalo og nganong dili man gyud basta-bastang matagan og desisyon ang mga kaso, especially sa kanig yung pag-intervene or pag-intervener mga igsuon sa mga government agencies para ma-reconcile ang kahimtang karon sa squabble or kanang panagbingkil sa pamilya. Sa akong kutan-aw mga igsuon, dili man gyud unta ni siya complicated. Usar man gud ang nakita na kong agianan nga sayon ra ni sa Solbaron. Pero ang problema kay ang agianan man gud happens to be usara ang nakita na kong pinaka-feasible ani panahon na kana rag yung sa parte sa fund contribution katong naghatag og contribution sa panahon nga nidagan ang mga dagkong politiko, labi na sa Office of the President mga igsuon, sa nagpapili pa ni. So, way back, nga ko nakitaan manggod mga igsuon, the lone personality sa series liner or sa Baliacar Transit, nga well known to the connection of the political machineries, mga igsuon, especially sa matawag na to mga bigwig, katong mga dagkong tao din as politika. Si Obi-Wan Ramanggod. Si Olivia Villaflores Yanson, maoray nakitaan nako. Kay si Dr. Ricardo Yanson, he was so aloof. Dili good siya kaayo entrisado to be engaged in politics. Kaya niya hamanggod, there comes a time nga kung mukune ka dito, mahimo niya kang naakastunga nga ma-sandwich. Ang term niya is ma-sandwich ka. Pero nakanindot lang pod sa estilo pod ni OVY because he knows how to extend left and right. So kahibalo siyang mudala sa dula. Now sa pagkakaroon ninyong tanawon gani mga igsuon nga ining mga panahon na human sa matag presidente that she played a very vital role. Importante kay ang role ni Olivia pag abot sa mga dinagkong election, kanig yung mga gitawag na to presidential election. Naapoy connection si Olivia sa mga local mga kaning matag local election pero ng midterm elections 2025 na magud po siya ihapong bakapan na po siya suportaan. Well, honestly, di po na to i-deny nga daghan gyud pumuduol ni Olivia. Not only because well-known si Olivia, well-known ang series liner Baliacar or ang YGBC Yanson of bus companies, kundi ang tatawag yun mga igsuon is the connection of Olivia to the magnates na daga ng mga bigwigs kaning mga dagkong tao nga maura po'y mag-kontra-kontra kabalo mos politika, amigo dayon kontra, kauban, enkwentro, mga igsuon walay permanente pero ang pila ka importante nga doon na sila'y matawag bag campaign fund, home to support to kinsa ilahang suportaan. Unya, ang mga nakasalang din ang mga dagkog yung negosyante. And we cannot deny that it's not Olivia. It's all, if not all, may ko the leading big-time corporations. Tagyo na sila din mga igsuoy, gitawag na to bag contributions because even without
naago na ipadala dito and then og dili gani ka motunol, well, naa na ka sa matawag na tog read list. Gamay ray bikil nimo pero balik nako. Nganong lisod kaayo nga maapektuhan ang Baliacar Transit? Nganong lisod maapektuhan ang Ceres Liner? Nganong lisod maapektuhan ang mga Yanson? Well, ang ako rin kasulti ninyo, lisod maapektuhan ang mga Yanson simply because ang mga Yanson nakatayadas kadalanan. Ikaduha, ang mga Yanson nakaangkla sa mga local government unit. Bisag gamay ra tinuod na ngaging harian, pero kanang mga local government officials mo na'y hari. Usbo na ko, gamay ra tinuod ning Negros Oriental, pero ang gobernador maoy hari. So maupod sa mga syudad ug mga lungsod. And all of them, dunay connectivity to the national agencies, to the national political leaders, mo nandili nato malalis nga kun ang ato ang giingon nga mga ahensyas kagamhanan, especially, to be more specific, ang ato ang Department of Justice, lahi ng Department of Justice sa Korte Suprema, mga igsoon. Ako rin pasabot ninyo nga dili gyud mo makaingon nga ang Korte Suprema o ang Department of Justice usara, pero mauna sila'y connection sa pagpatunhay sa balaod. Now, kung mag-istorya ta nga ang nahitabo karon sa pamilya Yanson ning ko maglisod gyud, well, I admit doon na po'y mga amigo tong mga anak ni Olivia. Okay, Roy, si Lina, si Ricky, si Emily, napot sila connection. As a matter of fact, ang matawag na to nga fiancé na lay tawag na to, ana, no? Or uyab na lang. Kay, may nga pag-istorya, si Emily Yanson is close to Governor Eugenio Bong Lacson. Not because Emily is in love, but simply because they have the understanding, and I prefer to say, nga si Bong Lacson, Governor Bong Lacson sa Negros Oriental, he's not just easily infatuated. Dili kay ngon sayon ra siyang na in love ni Emily. But his career is a politician. And si Emily nga anak ni Dr. Ricardo Yanson Sr. og ingon man ni Olivia Villaflores Yanson, dili la kay ingon nga gwapa, may kwarta po. So ako rin gihatag mga igsoon na san emphasis, pero magunsa man ang governor i-contrast presidente. It doesn't talk about any connection or what other than political campaign, mga igsoon. Ang ako rin kasulti nga the best advantage is the power of money that supports the politician. So ingon na rin nakita nako abig taas kaya kong gisulti no sa pangutanang simple, ang gikinahanglan manggod nga mahanay nato og maayo kon ngano nga ang inyong pangutana ngano man gyud nga dili ka desisyonan sa mga huwes. I'm telling you, magunsa man ang huwes kuno galing nakautang siya kabubuton sa usa ka political figure. Shall we say the president? Do you think he can easily deny, ignore, kay pagkangalan nga magpabilin siya ligdong sa iyahang pagka-judge, mga igsuon? How about mga promotions, mga igsuon? Wala ba ng ambisyon ang Regional Trial Court Judge nga mahimo siyang judge sa Court of Appeals? Sa panahon nga doon ay vacancy, mga igsuon, sa Korte Suprema, 14 ka buok, ug naay bakante, sa inyo ang pagtuo, dili kaha moingon pag-istorya nga dili mangita og agianan mga igsuon nga dunay promotions to that being one of the justices of the Supreme Court. Okay, salamat mga igsuon sa mga reaction sa mga people na ito, mga igsuon. Ang point na ko ingon ani, cite kog example. Si Judge De Los Santos, di na ko mo hatag ngalan. He was then a judge in the province of Negros Oriental. Shall we say RTC, mga igsuon. Then pagkahuman,
to the Court of Appeals. Kana lang example ha, although may ko walay political backing up, lisod po kayo musulti kong mga igsuon, kaya wala mo ko kay balo. Pero I'm telling you, it cannot be denied that when that availability was there, sa dihang naan ang pwistuha diha, dili ko mutuo nga nobody works it out. Dili lang po kumingon pag-istorya nga he's that so proud nga musulti siya nga tungod sa tabang ni Kuan. But I'm telling to everyone that he is a friend of the politician. I'm not saying mga igsoon that he engaged in politics, but ko he is a friend, and out of the merit, siguro, his friends will undeniably pick him up as one of the candidate, no, for the best choice, so that the president can appoint. Nabaliko na ko, ang mga dagkong problema sa Yanson Family Corporation, dili manggod ginagmayng solusyon. Dinagko ni mga butang nga dili basta-bastang masolusyonan ni siya mga igsuon og ordinary friendship, being a good person, dili na maoy mahimong agianan. Ang nakataya dinhi are the interest almost of everyone that is connected to the case. Magsugod sa ko, ang fiscal, asa man magagikan ang fiscal, kay doon na may mga criminal cases nga gifile si Olivia nga to siya mga anak, asa man magsugod ang mga fiscal. Magsugod ang mga fiscal dito sa Secretary of Justice. So katong Secretary of Justice, appointed to sa Presidentes Pilipinas. Now, og unsay gidiktar sa Presidentes Pilipinas, number one, in his appointment, mga igsuon, mutuo ka nga basta-basta na lang ka maka-apply dito og mga big positions like the Secretary sa Department of Justice if you are not closely connected to the office of the President or the President himself. Di ka kaingon anak mga igsuon. So ako rin giklaro ninyo nga kung kinsay pinaka-close sa Presidente and the President's already, nakautang na kabubuto na Presidente dito someone who contribute funding to his political campaign and he won the election. So pagdaog niya sa eleksyon, ang katong iyahang giisip na contributor niya, moingon gani ko pag-istorya, if there is an opportunity for Olivia to be appointed to a certain office in the government, shall we say mga igsuon, Office of the Land Transportation or LTO, may ko pag-istorya siguro pwedeng makandidate, galing lang kay naamang din na ang negosyong Olivia. Or moingon ta pag-istorya, bisan paganig si Olivia, haven't been able to fully practice as a nurse, pero pagkangalan nga nakautang kabubuton si Duterte niya, pwede magani siyang i-assign as undersecretary sa Department of Health. Mauna siya impact sa utang kabubuton. Now, kung walay ikahatag ang presidente, pero nakautang siya kabubuton sa mga personalidad sama ang campaign contributor, moingon ba mo pag-istorya nga dili siya maikog? Nago ng kaikog maigsuon. Ako gaingon nga ang doon ay ikog unggoy. Ang kaikog maigsuon is an internal build-up trust. Nga moingon pag-istorya nga wala man ko'y ikabugti ani, wala man ko'y ikabalos ani. What shall I do? Munang di ko matingala ngano nga sa mga pangutana karon sa mga pipila ka mga kaigsuonan na tunungutan na madahan sila nga mga membro sa korporasyon, sila nga mga anak mismo ni Olivia Dr. Ricardo Yanson nga mga campaign contributor sigo nas naibalaan sa uban, di ko kay balong igsoon, igo ra mo ko nakadungog ana nga maoy hinungdan. So hypothetically, main ko sa pangagpas lang nako, it's someone else's opinion nga main ko nga that I can subscribe or siguro mo agree ko nila kung pananglitan bisig na dungog na nako because relatively mao maguni dula sa ato akong political system sa ato ang nasod. Now point nato kung pananglitan. Mo example ra ko ha, kung pananglitan. Si Gloria Macapagal Arroyo sa iyahang panahon, kinsa may gihimo niya nga Justice Secretary. May ko pa istorya si siguro Ricardo Puno. Now, si Ricardo Puno, siya pagka-Justice Secretary, kay ilalo man niya ang tanang fiscal. Now, moingon ko pag-istorya nga, si Ricardo Puno, sa diha nga siya may Justice Secretary, pero dili siya may judge sa Korte Suprema, not even in the Court of Appeals. Kay Justice Secretary siya, pero ang iyaha dito nga iyahang isulti sa mga fiscal niya,
paingon dito sa mga actual active o katong mga leading prosecution sa mga big time cases or crimes, nago na siya direct supervision. And honestly, doon na po na siya mga branch of that agency nga maupoy mo countervail kana bang mo supervise, mo monitor kung unsa ni dagan. Pareho na karon panahon na gud mga igsuon nga ang Department of Justice wala gyud nila kumpiyansa ang ilahang pagluto sa mga Tebes. I'm telling you, kung gilutos man gani ang mga Tebes, ang usar ka parte sa Tebes sa kaliwat ni Vicente Anunciacion Tebes, ang Bisaya ra nga mga Tebes, kaya ang mga Katsila nga mga Tebes mao man gani mo inaa sa pwesto karon. But whether we like it or not, gikan na sila sa usa ka tawo nga si Vicente Anunciacion Tebes. Ako rang gitan-aw mga igsuon. But I'm not discrediting. Kay lahi man Ako rang gipunto diya mga igsuon nga ilaha man katungod kitsa man ka magbuot. So wala ko'y katungod nga magbuot. Pero nihatag lang ko yung illustration. Ngayon ani ang mga situation o kinsa ilahang paboran, kinsa dili la paboran, bisag pamilya pa na. Now, dili na to madinay nga pamilya na sila sa Yanson family, sa Yanson Corporation. Family corporation man na. Pero only lang, di prefer to go to Olivia. And then sa panahon nga kini nahitabo ning squabble, kaning ilahang bingkel, sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, kinsa maiyaha karon nga gi-appoint nga Department of Justice. So sa laktod pagkaistorya, si Secretary Minardo Guibarra, mga igsuon. So, mutuod agway mo nga si Justice Minardo Guibarra will allow that prosecution to happen to the children of Bolivia. Mutuo ka mo nga, ingon na lang kasayon nga si Minardo Guibarra mo yun sa pag-istorya nga, sige kihain na, gumikan kay mga igsuon ganahan na siyang kihaan or maingon sa pag-istorya nga, bisag kahibalo siya nga, walay posibleng mahimo nga probable cause kay daghan naman ang mga leading cases nga kana siya na kanang gitong natong na-acquitted na ay mga kaso nga wala mo prosper sa fiscal's office gumikan kay ang rason Dumaguete for example, no, si Attorney Cyrus Riconalia pag-file niya wala man gani mo prosper fiscal's office pa lang kay pagkangalan nga wala naabot din sa Secretary of Justice nga ang problema din is Dumaguete panghingusgan. So wala mo prosper ang prosecution bisan pag ang nangunay ana si Attorney Cyrus Riconalia. Pag-abot to sa fiscal's office, na-dismiss na siya niya. Pag-abot dito sa regional office mga igsoon, bisan pag dunay appeal, wala gihapon mo prosper. No, so ako rin giklaro nga, okay na dihan dapita. How about Bacolod? Wala man mga igsoon. Kaysa Bacolod is a big city compared to Dumaguete. And Bacolod na po dito ang sentro, mga igsoon. Nasa Mansilingan, naa din na sa Bata, naas Mandalagan, mga igsoon. So, ako rin giklaro din naapo din nakapwesto si Olivia. Naapo din ang main headquarter sa Tibok, Pilipinas, sa Bacolod. So, di modo, si Olivia, who is partly connected to the campaign, or who is a strong supporter of Duterte, ako maguna na ibalan mga igsoon kay ato mga panahon na ang ni connect manggod namo to support Duterte, manggod namo because I was part of the campaigner of Duterte ni adto mga panahon na si Clint Aranas. Unya si Clint Aranas mga igsoon, the way I look at it, he was with Olivia before. And I don't think if wala siya, marag na aramang gani gapon nagway. So sa ako rin giklaro nga dawan facilitated din sa Negros Island kato si Clint Aranas mga igsoon. Now, the predominant connections of Clint were the connections of the governors. Dito ni Governor Roel Digamo. Unya, ako mga igsuon was with the group of Roel Digamo. Ako rin giklaro ninyo ngayon ana ang nahitabo. Now, ako arang gipasabot ninyo nga kaganina ninyo pag-istorya, usa lang ka line ang na-consider din na sa pamilya Yanson. Bisag ang kanatibuk ang kwarta iya sa family corporation, walay labot tong mga pag-istorya nga gumikan ka influential pod ang managsuon nga Roy, Emily Silina o Grique. But then,
pag-abot ito sa mga major representations, mas si Olivia is more strong when we talk about connection kay kini manggong mga political personality nila ni Roy, Emily, Silina ug Ricky nahimo political inclined si Emily gumikan lang sa iyahang relasyon ni Eugenio Bong Lacson, the governor now of Bacolod or the governor now of Negros Occidental. Ako nang ipasabot ninyo nga ang nahitabuan you cannot remove from me a doubt. Di po pwede makalangkat sa ako ang duda nga ang nagdiktar yun dito ni Secretary Menardo Guevara nga mo prosper yun bisan pag walay sufficient ground to consider probable cause in filing a case of carnapping. Imagine ka, tag-iyan nangarnap sa ilahang kaugalingong bus. Di man na matuhuan pero nga naman to nga nakalusot. Mga igsoon, another one, trespassing. Imagine ka, nisulod sila sa ilahang compound, nisulod sila sa ilahang talyer, nisulod sila sa ilahang terminal, and eventually mga igsoon, mafailan sila trespassing. Dili ko mutuo nga ingon ana mga igsoon, kung serious lang nga mutamod ang korte, nga mutamod ang mga fiskal, nga mutamod ang atua karong prosecution, mga igsoon. Ang ato ang due process of law, di na napita bali ng daan. Nga no mga igsoon, kay sa dihang niabot sa korte, nga no man makarule out dayon ang judge kami pag istorya ang iyahan ng ibasura. Iyahan ng i-dismiss. And right after dismissal, one after the other nga dismiss, nga no padayon ramang gihapon, nga dunay mo prosper nga kaso against sa upat ka anak. Napalagpot na nila o niya mga igsoon medyo murag bisan pa sa mga di kampanilyang abogado nga gikuha sa mga anak I should say dili biya komedya ng mga pamilya sa mga Raymond Fortun, Siegfried Fortun or Fortun brother. O ang ilahang bupite mga igsoon di na komedya, but it is not all about the pedigree. May kaliwat na mga ngabay ng abogado, dili na. Kaliwat na mga mangtas ng abogado, dili na. Kay the same, pwede ragahapon silang atbangan og laing abogado, dili na ta mo istorya og according to the caliber, mga igsoon. Kay pareho nas giingon pag istorya og sa pusil pa na 9mm ang caliber, 45 caliber, Armalite, mga igsoon with its caliber. No, bisan pag 22 na nga caliber mga igsoon, ako rang giklaro na dili na siya basihan ang kalibre kay ang basihan din na pag nibutunag na igo labi nagma-fatal patay. Salamat ni Dexy Gunot nga nagtanaw karon. So ako lang nang giklaro ninyo mga igsoon nga ang pinaka the most unaware ang ato ang mga katawhan is when the personality or ang tao nga nakontra ninyo sa kaso, dili lang kay kwartahan, naapagyoy koneksyon. Labi na gyud og ang koneksyon niya is ad interim, naa sa gitawag anatog naglingkod nga kagamhanan or admin. Now, karon akong giklaro, right after President Rodrigo Roa Duterte, ato lang gingon, the one responsible, maybe, as we need to tell you nga, kinahanglan nyo itong i-hanay. O ang responsable Department of Justice sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, maora man gihapon ang Department of Justice na gihapon sa panahon ni President Bongbong Marcos. Nag-usab man og secretary, gikan ni Secretary Menardo Guevara, paingon ni Boying Rimulya, pero nganong wala man ang pangutana, nganong wala man ni siya makadulot nga ungwan pag-istorya og tinuod gyud nga kontra si Duterte karon ni PBBM. May ko pag-istorya nga karon siguro pwede na siguro mabaliwala na ni. May ko pag-istorya nga ang uban natanawa lagi sa Laila de Lima, katong ka Laila de Lima, mga igsoon obvious na lang gyud to kayo kay the people no senador gyud to. And then during the time, klaro, magyod ang persecution na ito, nga ang nag-persecute mismo is no other than the administrations of President Duterte.
Pero yeluhan man to, unya ka nagkauban man si Inday Sara o ingon si PBBM, bisan pagkaroon mga istorya nga magbulag na sila and then resign na si Sara, that does not create an impact to the case. Kay lahi man ang kaso din na. Kanang ilaha, mga igsoon, politiko man na sila. There are always an unpredictable alliance, mga igsoon, bisan pag unsa ka kontra, mag-amigo, magkauban man gani. Wa mo kabantay mga igsoon, nga bisan si Trillanes gani, nga gikan sa kampo sa mga Aquino, pero honesty lang mga igsoon, kontra pag-ina primero sa Aquino, dayong ni join sa mga Aquino mga igsoon, sa iyang pagkasenador, dahil sa karong panahon na mga igsoon, ni kontra magani nag-una pod ni President Duterte, bisan og kaalyado ni President Bongbong Marcos, si President Rodrigo Roa Duterte o si Inday Sara, sa klarong pagkaistorya, ni kontra na pod gani siya dito ni PBBM. Pero in the later part, labi na ron sa istoryahon nga mudagan o pagkasenador, nangumbinyo na pod si Senator Trillanes dito sa iyahang makanhi kauban, Reza Ontiveros, si Franklin Drilon, nga makigalyansa na po ni PBBM. Now, ako lang gustong ipasabot ninyo, nga ingon ani ba, ka delikado kaayo ang mga sitwasyon, pero unsaon tabang gud na mao man na ilahag yung nature, mao man na inaandan. Dili man ingon kay karon ra ni. Dunay nangutanan ako kaganinang buntag. Kani siya, pastor, unsa man ning sitwasyon na sa pamulitika? Sukat pa ba ni kaniadto? The answer, mga igsuon, is yes. Sa panahon pa na lang Pedro Patiro, sa panahon pa na nila ni Aguinaldo, abot na dito nila sa panahon nila ni mismo gyud ni kanhi Vice President Osmeña, mga igsuon, og ni Manuel L. Quezon. Nahitabo na sa panahon pod nila ni Claro M. Recto og ni Senator Jokno. Nahitabo na nilang Manuel Rojas. So katong duha ka big time party kaniadto nga nasyonalista liberal, sa kinabuhi ni Marcos, nagbalhin-balhin to katong Ferdinand Marcos Sr. Kabalhin-balhin to, gay kag liberal, paingon og nasyonalista. Kana bang ingon ana bang nga mga klarong pagka-istorya because of their interest, because they believe that they are more capable and they are more influential and charismatic, mga igsuon. Pareho ra gud na ni Bongbong Marcos, makakita mo karon. Si Gwen Garcia, wala na gyud na siya mutuo karon, mga igsuon, nga ang iyahang makita nga pabor adto sa mga Duterte. Wala. Kaya nga naman wisukad nga ang iyahang anak si Cristina Frasco, nga nahimong sekretary sa tourism. Karon mga igsoon, murag di na gani si kailas mga Duterte. Kaya para niya, ang iyahang unity, iyahang gituhuan nga mo, pag kuno'y pinakadako kayong kadaugan ni Bongbong Marcos. Munang dili niya biyaan, gumikan kay naka-landmark na siya. Bahala na ng pagkaparyente, ug na magani pagkaparyente, bahala na wala na giyon na una. Bahala na ng pagkaparihong si Bano, wala na. Muna ko pag-istorya, yano ra kayong traidoranay, mag-traidoranay maganing pamilya. Sa mga Yanson, gatraidoranay gani. Gitraidoran gani ang mga anak sa inahan. Kana padagoy mo nga ta, parinti ra, pagkangalang man nag-agaw, pagkangalan ra nga parehos lang si Buano. Ang klarong pagkaistorya, dili ka makakita og ligdong sa mga politiko. And don't ever tell me, nga mo nga pag-istorya ka nas Gwen Garcia, ligdong, layo ra kayo mga igsuon. Para na ako, ang batasan na musimos. Only the name is good, pagkangalan nga Garcia. And the invaluability of the Garcias were strong panahon ni Pablo Garcia. Pero pag moingon ka pag-istorya, to compare the father to the daughter, moingon ako pag-istorya mga igsuon, og
nganlan na to sa laing aspeto, pero moingon na gani ta og party na gani sa politika mga igsoon, di na gyud ka makaingon pag istorya nga dunay kalig-on, kaligdong, wala na tay maisip mga igsoon. Even in the private life, kaya pa mangganing buweltahan sa inahan ang iyahang mga anak, gumikan lang kay iyang tuhuan nga kung wala sila nihatag punan sa iyang mga anak, ang iyahang mga anak dili mo asinso. Which was true. Nga dili man gyud masinso sila si Roy, Emily, si Lina o Ricky sa ilang mga negosyo kung wala sila nakapuhunan. Number 1, ang ilang puhunan nga anak sila ni Dr. Ricardo Yanson Sr. o gipanganak sila ni Olivia Villa Flores Yanson. Ikaduhang puhunan sa dihang bilang mas sinugtanon nga mga anak sa ginikanan nga makamaong muhatag og maayong dagway sa kaugmaon, patrabaho sila sa ilahag yung pamilya haron himuon nga korporasyon sa katapusan, meaning part sila sa pagkatag-iya. Then karon ni asinso sila sa ilang mga negosyo kay ang ilahang puhunan, ang ilahang kasinatian, ang ilahang pagkaanak sa mga Yanson, mao man na mga dagko kayo nga mga investment. Pero sa diha nga nakaplastar na sila. Now, moingon na natin pag-istorya, sa dihang nawala na si Ricardo, kay kadaghanan mga igsuon, haligis, pamilya, maumangyod ang amahan, o niya, sa ato ng pagtanaw, kaning finance secretary, kay tanaw finance secretary, nga, di manggutani mo mga manggaranon kung why pa ang amon niya nga mga mga igsuon, mga ginobra nga magprosper. So karon nga ni prosper sila, so utang kabubuton sa mga anak kay dili mo mutuo, ano, hindi man ninyo batunon ang ako niya advice, di pawa ka mo. So mga igsuon, ingnon pag nighayop. Usahay, wanahuna-huna ang Olivia sa pagingon niyang hayop, nga asa man di ay ang anak nga hayop alang-alang ipanganak nagdili hayop di hayop pod ubot sabton utro pod gani siyang hayop. Ako rin gihatag emphasis mga igsoon nga sometimes mawad-an na ta sa soundness, mawad-an na ta sa to reason out the resonance mga igsoon, no? Basta masuko na gani gumikan sa kanabang na insulto, di na ko mag-istorya og pangigi, lahi na kay pinulungan. Imagine ka sa pagsulti ni Olivia nga mga unsay toy term nila na ha kanang mananap mga ito. Okay, sapat man dugo ito. Murag sa Ilonggo, murag sapat man dugo ng mananap mga igsoon, pero ang sapat, ang mananap gipanganak sa alang-alang tao, di sapat gyud pod. Sa tanawa mga igsoon, even if according to that medium, ang nakita nato wala hatagi og gibugaton ni Olivia ang iya karon nga pagkainahan. So forgetting the values of what a mother should stand. Sa nakita nako mga igsoon, ingon ani ra gyud. Kanang inyong pangutana nganong dili man maka hatag ang korte. Imagine sa kadugay sa panahon, di ba doon ay pinulungan justice delayed, justice denied? Salamat ni Sir Alcantara nga nagtanaw karon. Mga igsuon, maglibog kag sabot. Mga butang nga, sayon naman unta ni siya kung tutukan. Usahay gani, matingala gani kas korte, nga yung naagigingon pag-istorya, kinahanglan pa kang mo file para expeditious trial. Napaspasan ang trial. Nga kunbot sabton mga igsuon, normal man gyud kapaspasan gyud ng trial kay para nga dili magbuntaog. Sa karon gani mga igsuon sa akong ginaingon pag-istorya, kadaghanan gani sa mga kaso din na nga magpundo gumikan kay dili mapaspasan, gumikan kay in respect to the unholy hours. Pati ka ng pagrespeto sa mga unholy, apil na mga igsuon, no? Respect of the unholy hours, di ta magkuha na kay Kwanron, ka ng holiday ron. So, in holiday, na ay mga unholy hours, no? Dili ganahang samukon ang mga empleyado kay
kinahanglan i-compensate sila. Holiday, o niya kinahanglan mo trabaho sila, double pay. So, pwedeng mabayaran ang unholy hours, pero mga igsoon, ang pangutana, wala na ko nag-ingon pag-istorya nga kinahanglan pa ba natong naginuto ng mga issue sa technicality. Ang point ra din na, nga naaman tay sufficient days kay from 2019 to 2024, 5 years thereafter, nga nun dili man maka-rule out nga kon buot sabton mga igsoon, kabalo man gyud nga sensitive ang issue gumikan kay public transport ang nakasalalay. Salamat ni Silso nga naminaw karon. Si Silso ningon ako pag-istorya. Pastor, muadto man gyud kag Bacolod, adto ra gud Bacolod, pangutana ra gud pastors Bacolod og kana mga gulang-gulang na ako sa kong level 80 kapin ana para makasulti gyud na sila og unsa man gyud lintunganay anang Balyakar. Sa pagsugod ana, mga bodybuilder lang na sila. Unya ako og yung namatikdan nga kadaghanan si istorya kaniadto sa bata-bata pa ko kay manglimpyo man ko og mga bus. Sel, may pagpaminaw nimo diha, Sel. Okay. Ingon si Silso, manglimpyo man ko, ang ako og yung nabantay. Naabtan ako, pastor, katong panahon nga doon na pa'y Mambusco, doon ay Bisaya, doon ay Nitran. Unya, human ani, usapan ni abot ang series. Now, ang ako nasabtan nga dili makadalaga ng series kung wala siya makapamalit og prangkisa. So sa pagpamalit og prangkisa sa series, ang iyang pangutana, madahag walay nakahibalo kon giunsa nila pagkuha og puhunan nga napalit nila ang mga prangkisa. Madahan og dili sila makahibalo kinsa tong panahon. So, di ba panahon man to ni President Marcos. Ferdinand Idralin Marcos. Yes, mo Ikson, because it started with 1968. So, yung ingon nga, basin og dunay posibilidad nga ang usa sa mga naghatag yung puhunan na si Marcos. Kay ato mga panahon na, kana lang pagdaghan nila, unya sa dihang nidaghan ang ilaha karong mga prangkisa, so meaning doon ay gikuhaan. Well, tinuod man po, doon na po'y basihanan po, nga doon na giprangkisa nga gipamalit, kandi sa tuwa, dagang may tagnabalaan. So sa dihang gipalit ang prangkisa, but may pasabot, na abay balaod ngayon pag-istorya nga pwedeng palito ng prangkisa, marag wala managway. Now, usahay, murag mo to kung Silso, nga ningon pag-istorya nga ipapangutan na. Now, og naminaw ron si Silso, Case, salamat ni mo diya, Case, no? Naminaw siguro si Case ron, si Kuan Vicky. Ako rin gipunto nga igsuon, na ako'y nakuha ng idea ni Silso. Kay basin ba yapon tinuod, kay una asam sila gidakon sa puhunan nga ipalit og prangkisa. Di man po pwede dagway nga paliton ng prangkisa nga dili apil ang bus. O pananglitan apil ang bus, mga igsuon, well, normally, ang bus nagdalagan, basig ang bus pod, gi-convert into, o pananglitan nga ang Balyakar Transit may ipalit sa Nitran, sample ra na, kung ang Balyakar Transit ipalit sa Nitran, so posible nga gipintalan ra ang Nitran o glain nga magdalagan nga ang ngalan na unya sa Balyakar Transit sa biyahe nga Valladolid La Carlota. Mga igsuon ko nang gikuha basihanan ningunan. Now, ang point na ko kung pananglitan nahitabo na unya gikan adtong panahona ni Ferdinand Idralin Marcos, kabalo man gyud unsa to kadautan tong tawhana sigon sa history. Bisag unsaon pa nila og mga igsoon revision, no? I-revise nila, i-revisit nila kay gusto nilang ipagawas gyud nga gwapong tawo tos Ferdinand Idralin Marcos og matabunan tong daghan kayong mga binuang sa martial law, katong pagpangutang og kwarta sa gawa sa nasod gamit ang ato ang nasod, no? Atong mga panahon nga nigawas tong Nutriban, wala na giuna-una tong panahon nga walay bugas. I was already born. By 1972, kabalo na ko ana mga igsoon niya. Ang ako mga ginikanan, luoy gani kay sa nga tanan nga nagpangita gyud asay source sa bugas sa panahon niyo. Wa man na matagad sa generations karon. Wa man po na matagad sa mga kaedad na ko nga nakahibalo man unta. Ila man gihapon gipagdaog si Bongbong Marcos niya. May rabog unsay display of intelligence nga ikaplastar ni Bongbong Marcos. So ako nang gihatag ninyo bilang indicator, bilang usa ka basihan. Pero dili ko slain nga aspeto. Dili dahil mo matingala nga mo ko pag-istorya madahan kung ang prangkisa panahon pa kaniadtos panahon sa amahan ni PBBM, ni Bongbong Marcos, si
Ferdinand Idralin Marcos og tinuod pa nga prangkisa to madahan sa pagpuli di ay ni Cory. Wala di ay to ni gisanction tong mga tinunto kung tinunto magaling. O tinunto man dagway ito nga gipamalit ang prangkisa unya karon na resulta na hinuon nga monotonous mga igsoon mo yung pag-istorya nga mura na hinuon og gi-exclusive. Dili pa dagway na justifiable, dili pa dagway na moingon nga insakto nang gibuhat mga igsoon. Naa po dagway tay matawag po dagway nga corrections of those malpractices, di ba? Ako nalipay kung Sir Tony Alcantara nga nagtanaw karon kay tinuod man if there's correction, may nga nga siguro ato panahona ni puli si Fidel Ramos ni Cory. Human gikan ni Fidel Ramos ni puli si Aguila, si Joseph Ejercito Estrada nga mo'y nagpalagpot ni atong panahona sa US military bases. Well, pag magay salida na mga igsoon, makita pa magay salida, no? O niya, na manggani gaw na huna ng mga tao anang gipapahawa ng US military bases nga karon nagproblema na sa China unya ang kadagana sa istoryas mga kadagan may og wala pa lang ta gipapahawa tang US military bases di gyud ta magproblema anang harassment sa mga Chinese. O karon ra nakahuna-huna ang mga Filipino nga giharas sila sa Chinese gumikan sa West Philippine Sea. Pero wala gyud nauna sa tanan nga mga Filipino sa dihang ang ilang mga yuta dili ra nila harassment nga napalit sa mga insect. Para na kumaigsoon nganong dagko kay yuta ang mga matyaw. Alang-alang to gikuha to sa matyaw nga wala to sila bayre. So laktod pagka-istorya gibayran to sa matyaw, dili man dagay to maingon nga mga igsuon crude harassment. Kung dili ni take advantage sa weakness dagway sila mga katigulangan nga siguro na problema sugal sa hantak, no? Katong giingon nga kanang giingon nga lute na apay tigbakay. Siguro ingon na kanang ligot sa lahi man na nga mga lugar. Kana pong bulitse, asibura man na. Pero dili ra ko istorya ra ko sa Negros. Nganong nakapanagiyag dagkong yuta ang mga insect. Gumikan kay ang mga insect, maoy interesadong mupundog kwarta. Ang mga karaang mga Filipino enjoys lakwatsa. Mana kadaganan, tutukan na lang, tanawan na lang sa mga yuta nga na panagiyas mga dagkong mga insect nga maoy nakapalit sa mga yuta kay moingon matapag-istorya nga saon nga kulang man og motibasyon ang mga Filipino nga kinahanglan gyud nilang ipundar ang ilahag yung pamilya. Muna kadaganas mga apelyido nga mga dato kaniadto nangawala ron panahona kon mag-istorya ta og kwarta. Kaya na may mga yuta. Kay ngano ang mga yuta nagsugod ra magprinda dayong pag humagprinda na embargo. Plus katong pulo nga may pag-istorya ang gipailisan na kunog hunsoy. Now, sa laktod moingon ako pag-istorya, ay lang na, kay kanang katsila, unlahir na sa mga insect. Kanang mga insect una pa na, kay nauna si limahong sa mga katsila. So, ang mga insect, una na lang trader dali sa tua. So, unang trader na, munang kadaghanan na ito mga Pilipino, daghan po tang dunay dugong insect. Labi na gyud sa mga Muslim countries, daghan po nga mga konektados mga insect. Yes, mga igsuon, pag maingon mo hulo, sulo, pag maingon mo pag-istorya, basilan, aka na mga igsuon, maumanay trading area sa una, kaniadto sa panahon pa mga igsuon sa Sultanate of Sulu. So mga igsuon, hinumdumin ninyo nga kanang panahon sa Sultanate of Sulu, katong 10 Bornean datos nga niabot rin na to, mga Muslim na to, sa wala pa tumaabot, nag-una na daan ang giingon pag-istorya nga The Legend of Limahong. Okay, bisag mo ingon pa, kadong limahong, mga igsuon, pirata, unsa may tawag ninyo adto niya, or bandido, kinatsila man na, pero musugot mo sa dili insektos limahong. So, sa dihang nisunod ang mga insect, nakayuta ang mga insect, di man na pwede nga mga pag-istorya ang Pilipinas, China, kaniadto. So, nakuha yun na nila. So, kinsa may ilahang nauwat, kinsa may ilaha karon nga na
haras, dili lang literally as in harassment, mga igsoon, kung dili, kana bang sila magoy na kwarta, sila may makapahulam, dayong sila po mo ay kusog mang embargo, di entonces tong mga kaliwat sa mga Pilipino nga nakuha nilang matyaw, biyanyek, daghan pa mga insikoy. I-appeal pa ni Spitzing. Dili na may pag-istorya karon rata giharas sa China kaniadto na haras na ato mga katigulangan sa mga insect. Og moingon mo na ko pag-istorya si Olivia, pikot og mata, basig do na po na dugong insect. Aw, moingon ako basin. So ako lang gipasabot niyo mga igsoon para pud nga duna batay acquaintance with our history. Daga naman kung nalimot sa atong history karon. Karon sayon ra kayo tang mo browse, sayon ra kay tang mo tanaw kung sa atong mga history. Pero ang problema nato, we're not that strong, no? So, mga kog sorry ninyo ha. Okay, okay, kajot lang ha. Naay mo participate sa ato ang okay. Yes, hello, mayong gabi on air ta. Hi, Pastor. May gabi. Yes, ma'am, may gabi. Tinuod jud sa una pa yung panahon tanakpan sa mga insect kay atong mga katigulangan sa una is moingon po ko nga hina pud kaayo pud sila pud og mga baruganan, hina pud og mga kana ibutan na nato mindset ba kay sa una di ba sa karaan bayluan naman gani ang pila ka hektarya og hunsoy og munlay. Yes, ma'am. Pero sa tan-aw nako, ma'am, dili dagway hina, kumpiyansa ra dagway. Mura dingon ana jud nga term. Oo. Okay. Kasagaran manggod sa mga kuan labi na akong mama. Oh, yes, Kaya ma'am. anak po kay ako mama sa subulan dako og iyota. Yes, ma'am. Wala na namo na panunod pastor kay di man sa kabalo nga mo basa gipapirma raman siya nga wala siya kabalo nga unsa iyang gipirmahan. O, Prinda palit di ay. duda na ko na, ma'am. Panahon na nas katsila, ma'am. Kay sa insect sa una, ma'am, ilutan gyud. Ilot, hala ikaw, lingaw-lingaw ka. O, kwarta, lingaw-lingaw ka. Dayon foreclose. Kay nahinumdum gyud ko ana, ma'am, sa mga yuta bitaw sa kadaghanan nga kanang mga yuta sa katan, no, diri sa tuwa. Kana po mga yuta sa mga flores. Luoy ka na, dagko ka na sila mga yuta. Kay mo gunay mga tag-iya gyud aning dumagete nga mga kayutaan. Unya, ang una ana, dito gyud padulong sa mga, well, sa katsila. Di na lang ako balihon mas sa mga tebes, ma'am, sa mga katsila. Si Rafin, Manuel, kana, muna, dili man gyud na sila gyud yutaan. Unya, nahitabo ra nga ang mga yutaan, katong mga katan, mga flores, na ang uban pod sa mga matyaw pod. Kato bang mga matyaw sa una, ma'am? Anyway, ako nang giklaro nga, kumpiyansa ra to, gatuo manggod ang ato ang mga katigulangan. Labi na tong sa side sa mga, akong gipang-mention nga mga ngalan, nga naarigod sila sufficient yuta nga makapaeskwela rigod sila sa ilahang mga anak, ilang mga apo. Ang problema lang, kay kadto laging, wa manggod magtuo nga di na day malukat. Pagkamatay nila, gi-foreclose sa mga anak sa insect, og sa mga anak sa mga katsila, maunang sila na itagiyas mga yuta. Ang kadto lang, kana lang bitaw na diha sa may kuan, ma'am, kanang diha sa may Batinggil, si Gomez man to, nakaabot man gyud kwato kay mga kuan magkatubhan man gyud na sa una. Matingala lang ka ni abot ang administrator si Pal, karon tag-iya na Pal. Mana matingala ka ba? Unya kana bang imong giingon, ma'am, nga paabdi kay ra. Katong nga ko grado, mo tim nga ko mapahimuslanon. Yes, ma'am. Padayon, ma'am. Lantawa ang ako karon o mamulunlay. Pero kung boto na naon, ang mga yuta sa amo agud unta na pastor. Yes, ma'am. Baling pagkapaita kayo kay ang ako ang lulo sa una is iya mangong kinugos ang ilahagod nga ninuno ang ilahang gulang. Yes, so, ma'am. Pag ako man, kumpiyansa ra pod ang ako ang lulo nga gikuan sila nga ingon nga paabangon din pagkahuman ingon ana na ang sistema pero wala kay mahimo kay saon man. Yes, ma'am. Luoy ang mga anak, luoy ang mga apo, nga wala insaktong mga eskwela, kay una daan. Karon, ma'am, ako lang isultin mo, ma'am. Maluoy kong maminaw sa mga Pilipino. Kadaghanan sa mga tag-iya sa mga yuta, wala matransfer ang ilahang mga napanunod nga mga yuta dito sa ilahang ngalan. Kay di man sila makapatitulo. Kay gawas nga daghan pangbahinan ato pong balaod, gilisod-lisod pod ang ato pong mga kaigsuon ng mga Filipino. Pero pag mupalit gani ang mga insect, murag sabot na daan ang Register of Deeds.
Pag mo palit gani ang mga katsila, sabot na daan ang mga ahensyas kagamanan. Hasta mga abogado o korte, murag isabot na daan. 70% sa mga yuta karon nga panulundon sa mga Filipino, ma'am, wala matransfer ang titulo sa yuta gikan sa ilang apuhan paingon nila sa mga sumusunod. Nga naman, kay ining panahona, mga igsoon, gawas nga, gitawag na ko, ningon ko mama, gawas nga kulang sa kahibalo. Perting mahala kaayo ang bayranan sa abogado, unya ang mga Filipino pod nga mga abogado, dili pod gani maluoy pod og mga kapwa Pilipino, pero moadto ganig insik og katsila kay may kwarta man, sutoy kay ma'am. Kaya lang may yung kaservisyo. Yes, ma'am? Tinuod jud pastor kay ang kanadyo kuan ato ang kanang sistema bitaw sa kuan kung para lang gud unta sa mga kabos. Sada jud unta kayo kay wala gud untay matawag na kanang loser nga kabos. Yes, ma'am. Parehan ako. Luoy kayo ko dako unta og yun. Yes, ma'am. Okay, nako ihatag nimo sample, ma'am. Si Mayor Epe Remolio Abogado. Sa iyahang pagdalagan, gisuportaan siya sa mga Flores. Si General Lendon Lawas na minyog mga Flores. Pero mangutana ko, nabay gihimo si Epe Remolio nga iyahan tabangan ang mga Flores nga ang mga yuta nga gipang abusahan, nga gipang okupahan sa mga dagkong insect o mga dagkong katsila. Nabay gibuhat si Remolio, agig bugti na lang sa kayo sa mga Flores nga ni suporta niya siyang eleksyon. Wala. Si General Lindon Lawas, mo kandidato naman na ron, asawa, bana mangguna siyang Janain, wala mas Janain, Flores man gitong klaro. Makapasalig ka si... di ma'am. So, makapasalig ka General Lindon Lawas, gagamiton niya iyang pagkakonsihal, nga tabangan niya mga Flores, mga igsoon. Mingon lang ko, paistoryahan ko, ma'am, parintin mo si Janain. Ma'am, gyunas kasing-kasing ni Lindon Lawas, ang iyahara nga, makonsihal ra siya sa Dumaguete City, bisag tagaliluan siya. Wala ko na naot, ma'am. Nisulti ra ko, ma'am. Wala, pastor. Ha? Naot, pastor. Oh, di ba ma'am? Ako nang gisulti ma'am. Nga kay ako man gud ma'am, doon naman ko'y dugo sa distrito god, nga doon ay dugo sa Flores. Ang yuta sa mga distrito nga dunay tapik ang mga Flores ma'am. Wa gyud ko kadungog nga dunay mga dagkong abogado. Patay naman Gurus Mario, katuntas Mario, mutabang to, pero wala naman siya. So ako nang buti pasabot nga, kanang mga distrito, napadulong rago na mga yuta anas pagka-intunsis, gumikan po sa mga bintahuso nga mga dagko grado. Ang napildi ra ba gyud ma'am, ang mga walay grado, mga gagmay grado, kay ang uban po nga mga dagko grado, kay lukuban man po, tabangan man po sa mga dagko grado nga mga bintahuso. Mamang good, tinuod, kay luoy kayo, kay una-unadan, dili gud makabalo kung sa kuan sa pasigaran sa balaod, parahan ako, grade 2 ako. So Yes, ako, ma'am. igo na gud taon jud ko sa kuan taon. Wala jud kay ingon nga nakaipaglaban kay karon og mo kuan ka kaso kinahanglan biya kwarta pastor. Yes ma'am, mo na yung pinaka-problema. Unya, ang pag-file, bayad man ka. Then Ayan. pagkahuman, na magagasto pa kag klite, then magakuan pa sa bayad pa ka sa abogado sa filing lang daan sus Ginoo ko. Yes, plus napag-yun ma'am, mubayad sa sa estate tax sa imuhang mga katigulangan. Diha palang daan, nya pobre ka, wa na kay kabayad. Ang resulta, Dali, ipon man to og pila ka patay. yes, Ginoo. unya ang resulta diha ma'am, ang imuhang ikaso didto, kay wa man kay ika file og ingon na kadako kay bayran man sa di pa ka mo file. Unya pangayuan man pug ka og bahin daan sa abogado, pila iyahang parte, pila iyahang representation kada kaso, kada hearing. So, lakot pa kay istorya. Ang mga abogado may makayuta na hinuon og dagko, ma'am, kay sa tunay nga mga eredero sa yuta, kay mura man gud po nga atong gobyerno, wa gud po tay politikong tarong gud nga ang pagtutok nas pagtabang sa mga kaigsuonan nato nga kabos. Mao jud na tinuod jud na pastor, mao jud nang ako jud ang pinakaluoy jud sa kung nagilaliman ka. Wala tuod na ako sa akong papa, wala ko nasunod, sa akong mama wala ko nasunod. Kaing ana ang sistema. Dayon pagkahuman ako, ako ang anak. Sus ko, wala jud sila masunod ning ako ang tulo kay malalim ba nimo nga nagpuyo ra ko dili ako yuta. So ang ako na lang ibatas akong utok nga bisag naon tayo ta nga mapasunod nga giangko na sa uban. Ako nalaman nga ikuan nga malipayon na lang kung dawaton ako ang kakabos. O pero ma'am, dili pa ulahing tanan ma'am.
ako gauna-una na gani ko ma'am nga imbes tingon ako di na ko moapil politika murag plano lang gani ko moapil na po kog Dumaguete na lang gid kita na ko sa Dumaguete murag tanan nga mga naas gobyerno dis Dumaguete mga mapahimuslanon. Kana pastor basta ilig mo mo ayaw og dalagan pastor kay maabsan ka suban pagsakay gyud kay mo kuan jud ko nimo mo usad jud ko sa botani mo. Yes ma'am. Anyway ma'am, gadasig ra ko sa mga pobre kay tinudan na ilang tanawon na to ma'am. Kini si Olivia nahimong perting dako kayong dato by the trillion ang asset. Dalo pagyapon kayo iya pa gani kuhaan po yung mga anak na dako na kay na iya trillion kita gani maglisod yan sa kagatos. Mao jud. Dalagan jud pastor ayaw dalagan pastor ang akong gingon sa kaya kay kami tanan nga suporta nimo sa DYRL daog na jud kadaan. Ay, salamat ma'am. Basog mahitabo na ni ma'am. Kay tanaw na ko ma'am, murag ako manggod, na feel manggod na ako, samtang nanibya ko diris kahanginan, murag mo kung nakita gyud nako nga ni grabe na hinuon, ka mapahimuslanon, ka mapanamastamason ng mga politiko nato nga igo rang mga usbuto pagkahuman dili gani mohatag tarong serbisyo, wa gani tarungan na pagpanghatag anang mga beneficios farmers kanang sa katong gi-mention god no murag ugma ang kanaay noon mga average magitang tagaan then ako apil unta ko anang individual unta nga kanang sa mga kabus wala jud pero sus ko Ginoo sige na lang kanang akap ma'am kanang tag 10,000 nga akap na ako'y nasakpan nga tibuok pamilya sa Sibulan ugma na to ni isgutan marag paminawon ako daan is budok na Sibulan ma'am na si budok kanang kampo sila tanan may nakadawat tibok family ay inahan igsuon asawa anak grabe na luya no bali pud namong luya taw mga kabus grabihan na anak ko lagi pastor basta suod ding ana jud ang sistema manang panawagan ako da Sibulan paminaw mo diha kay ako anang isgutan ugma ng ahong o ginunsa na pagtuli ng mga taga-ahong paminaw daan diha Nelson Kapanay, paminaw daan diha, Dinis Umuso, kay ikaw day uluulos kamalo, konsihal ka, kaniadto pag yung kang salbahisa kang tawana ka. Kani ilang ka ni obra, ma'am? Katupong nakadawat na tibok family, dapat po doon ka na po may kalagog konsensya, magunahuna po doon ta mo nga, mo share mo sa mga kabus, kamo na lang po doon tayo nagunahuna, bali mo naong po mo kwarta. Imagine ka, ma'am, unsay katarungan, na nagpadala na ko dire, o kanang sa akong email, kay nagmeeting sila ang katarungan ma'am nga ang patagaan kunos presidente mga cooperative unya kanang ilahang kampuko man gina o kanang dina sa kanang naini padala na kog ebidensya ron ma'am consumers cooperative dili farmer dili pod fisher folks consumers cooperative unya mo gipadawat kay ang gaulo-ulos kamalo kaninganlan pod og Dinis Umuso kanang konsehalo Sibulan o kana pong barangay captain anang ahong Sibulan nga ginganlan og Nelson Kapanay. Anyway, namay ni padala gud ang ako mong pabor ma'am kay nargi mo padala nako ba sa ako ang email na mo padala sa ako ang messenger mo nang dagko kayo ang mga rason nga ako mainit gyud ko ma'am kay pagkangalan ba nga pareho nimo ron namunlay ka ikaw untay privilege sa akap pero nganong wala man na nila gi-prioritize nga pilar may income good ang namunlay. Anyway, sorry ma'am ha, nga wala ko mo karga ni mo. Hello, anyway, mga igsoon, naabtan na rin kong oras. Salamat kayo sa nga tanan. Okay. Yes ma'am, hello ma'am. Hello pastor. Yes ma'am. Kuan ang ako tinuod jud kay ako naadaan dapat untaan sila nga maluoy nako kay mamunlay og maadlaw. Dayon pagkahuman inig manguan taon kong basura kay bulan. Ako excited kong mamasura kay inig kagabi makakuha ko ka ng mga butang nga gipanglabay. Ingana. Bali ma'am sa. Unya, ako ra tapuson ma'am ha kay naabtan mo ko sa time. Ningon pag Sige pastor kay maatupod ko dito sa pikas nimo sa Garbo. Oh, wala ko ron ma'am, ugma pa ko ma'am kay magkuan pa, manginabuhi isa ko sa bakas ma'am kay kuan mag-replay pa ko sa bakas ron no kay naman gud mi kontratas bakas ma'am kada Lunes ari ipa-play ilahang program sa akong programa. Okay. Sige maminaw pod ko nila ni dugang mangguna na akong panginka ma'am kanabang replay sa akong program. Pay pa nang prangka ko ma'am nga musulti ha. Pasok nakasabot ra pog ka ma'am.
Unya, nakakitabi ako ni mo pastor katong pagpungko ni Arnie atong una dayon dito ka sa taas ninaog ka dayon naay babay nga niingon nga tanhay pa siya mo pauli dayon wala siya ikapliti ni hatag kag 500. oh, wow. So, kita day kadto, ma'am. Oo, kita ko. Yes, salamat kay sa nga tanan, ma'am. Ingon ana ra po ko, ma'am. Ug nakoy mahimo, ma'am. Ingon ana ra po ko pero nagpasalamat po ko nga ni-acknowledge ka bisag dili ikaw mo akong natunulan. Salamat kay, ma'am. Palangka kiti ka pastor bisan og sa nara ka dinha magsigigyaw-yaw. Sige, ma'am. Salamat kay, ma'am. So magdungog ta og mga adlaw, mga igsuon dinher ko kutob. Ma'am, salamat kay sa imuhang pagpartisipar. Okay, pastor babay amping kanunay. Okay, salamat, ma'am. So mga igsoon, wala ko'y laing oras. Salamat kay sa itong mga suking tigpaminaw, kinasing-kasing og matinud-anon gyud kong nagsibya sa kahanginan. Kung matingala mo nga wala ko'y pugong-pugong, sa rason mga igsoon nga, akong gi-internalize, akong gibati sa akong kinasuluran. Dili sayon kung kita maoy maalkanse. Dili sayon kung kita, murabag, nakabsan tas kay gayunan gumikan kay natawo ta nga ato ang maginikanan kabus ng daan unya kita ang ayan tabangan kita na hinoy tiwasan mo nang di ko makaako mga igsuon nga magpabili ni. So anyway magdungog lang ta og mga adlawan lapan ako sa oras mga igsuon moabot na nga atong sunod nga programa ang programang bakas no sa mga igsuon mao ni ako ang ginagmay panginabuhi no nga iniguman sa ako ang programa matag Lunes mag-replay ko sa programang bakas nila ni kanhi Governor Pride Henry Tebes ug sa iyang mga kaubanan. So replay edition lang ni mga igsuon. So hangtod ugma magkuyog ta. So ugma straight ta po ta banat ta po ta mga igsuon. So dinir ko kutob hangtod ugma. Daghang salamat og maayong gabi. Mao ni akong programa sa programang Ang Kamatuoran. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahom, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahom, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuoran, kamatuoran.